Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. President Bongbong Marcos, tinuldukan na ang People's Initiative ng House of Representatives. Mukhang hindi po nagustuhan ng ating presidente yung isinusulong na signature campaign para daw palitan ang konstitusyon at sinabi niyang ito ay too divisive. Sabi po rito sa balita sa Philstar Global, Marcos backs Chacha via People's Initiative. President Marcos has expressed disdain for the signature campaign to change the constitution under the People's Initiative that he deemed too divisive and has urged the Senate to take the lead in amending the charter or at least some of its economic provisions. So ayan po, doon sa mga nagsasabi na si President Bongbong Marcos ay sunod-sunuran lang sa kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez, ito po ang nagpapatunay na wala pong katotohanan yung inyong mga sinasabing si President Bongbong Marcos ay sunod-sunuran sa kanyang pinsan. Hindi nga po nagustuhan ng ating presidente yung ginagawa nilang signature campaign. E di sana pumayag na siya niyan. Pinagpatuloy na lang sana yung signature campaign na yan, pero hindi po. Dahil hindi po yan nagustuhan ng ating presidente. Yan po ay sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri, citing his recent meeting with Marcos, as resolution of both houses of Congress 6 was filed in the Senate. RB H6 aims to amend certain economic provisions of the Constitution simply through legislation. RB H6 limits any charter change effort to specific provisions that will open up public services, the education sector, and advertising industry to foreign ownership. So nung nalaman po ni Zubiri ang signature campaign, siya po ay nakipag-meeting with President Bongbong Marcos, kasama po si Speaker Martin Romualdez. Sinabi pa niya na yung meeting ay naging colorful and vigorous discussion and it became quite heated. So ang ibig pong sabihin niyan, nakikinig ang ating presidente sa boses ng bayan. So nung nalaman po ni PBBM na dumadami yung question sa People's Initiative na isinusulong ng House of Representatives, tinawag na po niya si Senator Zubiri at si Speaker Romualdez para isang meeting sa Malacanang. And doon po sa meeting na yon, he directed the Senate President Zubiri to lead the filing of resolution and the crafting of proposed changes in the charter that would only touch the economic provisions of the Constitution and nothing else. Speaker Romualdez, being a good team player, readily agreed to the setup. Ibig pong sabihin niyan, yung proposed changes to the charter will now emanate from the Senate. And after they approve it, it goes to the House of Representatives for deliberations and approval as well. Both the Senate and the HOR need to approve the charter change with 3/4 of their respective members concurring to pass it. At pagkatapos po niyan, isang plebiscito ang i-schedule so the people can ratify the charter change. So maganda po itong hakbangin ng ating presidente. Lahat makikinabang. Lahat may say. Hindi tulad ng itinutulak ng HOR na iilang tao lang ang makikinabang. Yan po ang bali-balitang umiikot. Na yung pinipilit ng HOR na Chacha ay iilan lang ang makikinabang at hindi po ang buong bayan. So wala na pong choice si Speaker Romualdez kundi ang umayon sa kagustuhan ng ating presidente. Sabi po dito sa balita sa GMA News, Romualdez backs Senate move to amend Constitution's economic provisions. Speaker Martin Romualdez backed the Senate's decision to pursue amendments to the economic provisions of the 1987 Constitution. Sabi po ni Romualdez, as Speaker of the House of Representatives, I would like to express my unwavering support for the Senate's initiative to file a resolution of both houses of Congress. Our nation stands on the cusp of transformative economic growth, and it is imperative that we adapt our constitutional framework to the evolving global economic landscape. The amendments proposed are not just timely, but necessary to unlock the full potential of our economy
fostering a more competitive, inclusive, and robust economic environment. Dahil nagkaroon nga po ng bulong-bulungan na itong si Speaker Romualdez ang nasa likod ng signature campaign na yan. Mismong si Senator Amy Marcos na pinsan ni Martin Romualdez ang nagpahiwatig na may kinalaman si Speaker Romualdez sa signature campaign. Sabi po dito sa Remate Online, Amy, hindi nagtataka sa pagkakasangkot ni Speaker Romualdez sa bribed initiatives. Hindi na lubhang nagtaka si Senador Amy Marcos na si House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng sinasabing bribed initiatives na nangangalap ng lagda kapalit ng 100 pesos kada pirma upang amyendahan ang 1987 Constitution. Sa pahayag, sinabi ni Marcos na natuklasan na kasangkot ang staff ni Romualdez sa signature campaign kaya hindi nakapagtatakang ang leader ng mababang kapulungan ang nagsusulong ng People's Initiatives. Anya, kahit walang opisyal na pahayag mula kay Romualdez sa kanyang pagkakasangkot sa People's Initiative, pero konektado sa kanyang staff ang lahat ng pangalan at mobile numbers na nangangalap ng lagda. Sabi ni Senator Amy, ang problema, lahat ng staff, yung mga pangalan na nagte-text sa mga tao, tapos yung mga numbers ay mga staff ng speaker. So hindi mo masisisi yung tao na siya yung tinutumbok. Oo nga naman. Nauna nang itinuring ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na bawal ang ginagawang pangangalap ng lagda para sa People's Initiatives na kanyang itinuring na bribed initiatives dahil kinukuha ang pirma kapalit ng 100 pesos ayuda kada tao. Napakababa naman ang halaga ng taong pumapayag dito. Alam nyo, ako una sabi ko, payag ako sa People's Initiatives kung walang monkey business na magaganap. Kung i-inform nyo at i-educate nyo ang taong bayan kung ano talaga ang layunin ng People's Initiatives, kung ano ang inyong layunin, kung bakit nyo gustong palitan ang Constitution. Dahil para sa akin, outdated na yung 1987 na Constitution. Kailangan na pong may mapalitan na mga provision dyan. Pero dapat ang makikinabang dyan ay buong bayan, hindi yung iilang tao. Sana nga po, hindi totoo itong sinasabi ni Senator Amy Marcos. Dahil ang sinasabi din ng iba dyan na yung perang ayuda na yan ay galing sa pera ng bayan. Bakit mo gagamitin ang ayuda para i-bribe o suhulan ang mga tao para makuha yung kanilang pirma? Hindi na po acceptable yan. Sa panahong ito, nakakahiya na kung totoo man itong nagpapapirma kayo kapalit ng ayuda. Matatandaan na inihayag ni Romualdez noong nakaraang taon na akmang-akma ang 2024 upang isulong ang charter change at gusto nitong ilunsad ang People's Referendum upang matukoy kung paano boboto ang dalawang sangay ng Kongreso sa panukalang amendahan ang saligang batas. Sabi pa ni Senadora Marcos, hindi ko alam kung alam ni Presidente Marcos o hindi. Yan pong ginagawa nilang signature campaign. Pero dapat alam niya, no? Kasi dapat alam mo lahat. Kaya lang, yun nga, magdahan-dahan sila. Sinasamantala nila yung mabait. Aba, pag nagalit ang mabait, magdahan-dahan kayo. Mataray din yan, giit pa ng senador. Which is, alam naman po ng ating presidente. Kaya nga po, pinatawag niya na si Zubiri sa si Romualdez para sa isang meeting at tahasan niyang sinabi that the Senate must take the lead in amending the charter. Although parang may nabasa ako na sinabi ni Speaker Romualdez na wala naman daw siyang kinalaman dyan sa signature campaign na yan. Sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Si House Speaker Romualdez o si Senator Amy Marcos? So hindi na po kailangan mangamba ni Senator Amy dahil kumilos na po ang ating presidente. At ano pa man po, dadaan pa rin naman po sa tao. Tao pa rin ang magdidesisyon kung dapat nang palitan ang ating konstitusyon. Kaya lang meron akong isang gustong idagdag dyan, yung maalis na ang party list. Alam nyo na kung bakit. Kayo po, ano ang masasabi nyo dito sa bagong development sa pagpapalit ng ating konstitusyon? Comment lang po down below and I will see you next time.
peace.